Mga kaibigan, Kai Sotto may NBA contract na pala sana. Last NBA Summer League pa pero pinigilan po ito ng Wasserman agent ni Kai Sotto dahil magkakaroon ng matinding problema. Pero bago natin yung pag-usapan mga kaibigan, please huwag pong kalimutan muna mag-like and subscribe, pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Na pag-uusapan na po ngayon dahil malapit na ang July ang NBA Summer League. Kung makakapaglaro ba talaga ang ating pambato na si Kai Sotto dahil July din po yung FIBA Olympic Qualifying Tournament. Magkakaroon po kasi ng conflict yan kung sakasakali. At ang agent po ni Kai Sotto ay naninigurado na dapat may kontrata muna bago maglaro sa NBA Summer League. So tinutukoy ko dito mga kaibigan ay naglaro si Kai Sotto nung last NBA Summer League sa koponan ng Orlando Magic. Dapat po pala ay meron na siyang NBA contract o yung two-way contract po na tinatawag natin para sa mga undrafted NBA aspiring na nag-apply po at isa po dyan si Kai Sotto. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, limited time lang si Kai Sotto nakapaglaro noon and last 2 games pa yata siya nabigyan ng pagkakataon. At nakita naman natin, bumuhos po yung suporta ng mga Pilipino dito kay Kai Sotto at talagang dinagsa po yung page mismo nito nga pong Orlando Magic. At kapag hindi nakakapaglaro si Kai Sotto ay lagi talagang todo bash at itong Orlando Magic ay walang nagagawa. Nakita natin yung time na tinanong po yung head coach ng Orlando Magic sa interview kung ano nga ba yung lagay ng laro ni Kai Sotto or kung ito ba yung kukuhanin ng Orlando Magic or magkakaroon ng kontrata. At ang sinabi lamang nitong head coach ay hindi pa nakakapagdesisyon ng Orlando Magic patungkol sa mga kontrata daw na yon. Kaya mga kaibigan, ang sinasabi ko sa inyo, ito po ay napag-usapan na rin and ayon din sa ating mga nakuhang updates. Ang agent po ni Kai Sotto na Wasserman ay nakapag-ugnayan noon dito sa Orlando Magic. At handa naman talagang magbigay ng kontrata itong Orlando Magic dito kay Kai Sotto. Pero hindi po ito grinab po ng Wasserman dahil nga po sa magiging problema. Unang-una, nakita naman natin kung paano i-treat si Kai Sotto. Hindi siya binibigyan ng playing time kahit alam naman natin bilang isang sentro kinakailangan siya sa team. Hindi po ganun ang pagtrato kay Kai Sotto. Ayaw nilang ma-highlights, ayaw nilang makagawa ng magagandang puntos. So yun po yung isang sinasabi natin. At yung iba pa, tulad na lang ng pangatawan or kondisyon ng pangatawan ni Kai Sotto, which is medyo manipis pa yung pangatawan niya noon, hindi pa siya actual nakakapag-train ng matindi. Unlike now, kung makikita po niyo, kapag si Kai Sotto yung nababagsak or bumabagsak, pinapagpag lang niya yung injury na nakukuha po niya, which is mas matibay na siya ngayon. Ang sinasabi natin mga kaibigan, etong Orlando Magic ay nakita yung potential ni Kai Sotto, 1 taon or 2 taon simula ngayon, ito yung magiging matindi or malakas na player. Ang sinasabi kasi ng ilan na ito si Kai Sotto daw yung malamya or mabagal, tamad daw mag-rebound. May mga reason naman kasi mga kaibigan yan. Kung nakikita natin si Kai Sotto na tinatamad po mag-rebound, yun kasi yung dahilan na nasa momentum si Kai Sotto, biglang inilalabas. Nakita natin yan dito sa Yokohama Bay Corsel. Kay Coach Taketo, madalas niyang ginagawa yan. So kung ang coach po ay magtitiwala kay Kai Sotto, nandun yung sipag ng ating bata, hindi po mawawala. Example ko na lamang po dito kay Coach Team ko na talagang todo yung suporta dito kay Kai Sotto at sinabi pa niya noon kayang-kayang idumina ni Kai Sotto ang Asia basta magiging consistent lamang yung kanyang play at mas magpa-practice pa. So ang sinasabi ko mga kaibigan, etong Orlando Magic dapat ang magiging kumpanan ni Kai Sotto dito sa NBA. Pero may right time pa kasi mismong agent po ni Kai Sotto ang nagsabi na sigurado sila na makakapasok or magkakaroon ng NBA contract si Kai Sotto, pero hindi pa sila nagbigay ng specific date kung kailan po yan. Pero sila ang nagsasabi na sigurado talaga magkakaroon ng kontrata si Kai. Hindi naman sasabihin po yan ng Wasserman agent ni Kai Sotto kung wala silang nakakausap inside the NBA or yung mga NBA teams. Yan sinasabi ko po mga kaibigan, hintay-hintay lamang po. At sa mga nagtatanong naman kung makakapaglaro ba si Kai Sotto sa nalapit po na NBA Summer League ngayong July, ay hindi po yan sigurado mga kaibigan dahil conflict po yan si
nag-schedule po sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Magkakaroon din po ng tune-up game, no, ang Gilas Pilipinas kasama si Kai Sotto ngayong nalalapit po na July 22. Mabigatin po mga koponan ng mga kalaban dito ng Gilas. So kinakailangan din ilabas na yung Final 12 para ma-finalize na at magkaroon na ng practice. Mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update, and please wag na wag po kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming